Pineapple upside down cake para sa darating na Kapaskuhan at saka bagong taon. Welcome po sa aking kusina, Ate Nor's Kitchen or Ate Nor's Vlogs. Maglalagay lang ako ng 1/4 cup na melted butter dito sa aking square baking pan. Then, scatter ko lang dito yung 4 to 5 tablespoon brown sugar. Yung isang option pa, pwede nyong i-caramelize yung brown sugar. Tapos, i-scatter nyo lang din dito sa baking pan. Bali, ito yung magiging pang-ibabaw natin mamaya. Okay, gagamit ako ng sliced pineapple. So, iti-drain ko lang to at itatabi ko yung juice. Gagamitin ko mamaya. At ilagay na natin dito sa bottom yung ating mga pineapple. Maglalagay din ako sa mga gilid. Bali, 8 piraso yung laman ng isang lata. So, kasyang-kasya lang dito. Hahatiin lang natin sa gitna yung 4 at saka natin ipapatayo dito sa may gilid ng ating pan. So wala akong cherry, itong kaong yung gagamitin ko, yung red kaong. Yan, okay naman, hindi naman siya halata na kaong yan. Kahit nung maluto yan ay mukha siyang cherry. Isang bote ng red kaong yung binili ko dahil yung kalahati ay ginamit ko sa salad at yung kalahati nga ay ilalagay ko dito. Yan, ilagay lang natin sa mga butas at yung mga sumobra ay ilagay na lang natin dito sa mga pagitan ng mga pineapple. Kailangan din natin ng 150 grams room temperature unsalted butter, half cup sugar, at saka lang natin i-beat. I-beat muna natin sa low speed sa una and then saka natin lalagay sa high speed hanggang sa mag-light color na yung sugar at saka yung butter. At maglalagay din tayo ng 2 eggs, one at a time. Yan, at saka natin i-beat hanggang sa maging nice and fluffy. Then, lagyan na natin yung second egg. Tapos, lalagyan na rin natin ng 2 teaspoon vanilla. Then, i-beat uli natin hanggang sa maging light and fluffy. Ayan, ang ganda na ng kulay niya at saka ng texture. At heto yung itinabi kong juice kanina, yung juice na aking sliced pineapple. Ilalagay ko lang ito unti-unti. Pwede kayong gumamit ng half cup na milk. Dahil sa gusto kong maglasang pineapple yung aking cake ay yung pineapple juice yung inilagay ko. Isisip ko lang itong aking 1/2 cup na all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, at saka natin salain para walang buo-buo tayong mailagay. At pagkatapos nyan ay unti-unti ko lang ilalagay dito sa aking butter and egg mixture. At saka ko uli ibibit. Sandali lang. Unti-unti kong ilalagay yung harina habang binibit. Okay, parang sobrang lapot. Maglalagay pa ako ng konting pineapple juice. At saka ko uli ibibit. Ayan, maganda na yung texture niyan. Okay na yan. Kukuha lang ako ng spatula at saka ako lilinisin yung mga gilid para makuha kong lahat ng mixture. Okay, isasalin ko na dito sa aking baking pan. Ayan, tsaka ko lang yan i-spread evenly. Kahit na may nakalitaw pa dyang pineapple at tsaka kaong, ay matatakpan na yan mamaya pagka umalsa na yung aking cake. At pagkatapos nyan, ilalagay ko sa preheated oven. Isinet ko lang to sa 160 degree. Tapos i-bake natin for 20 minutes. At pagkaraan ng 20 minutes, i-check na natin gamit ang toothpick at pag malinis ang toothpick, ito ay luto na. Yan, kuhanin na natin mula sa oven at saka natin palamigin for 20 to 25 minutes at saka natin isalin dito sa ating cake plate. Dapat talaga ay medyo malamig na yung ating pan kasi ang hirap hawakan nito pagka mainit. So ayan, inilagay natin ng pataob dahil itong nasa ilalim ang ating magiging pang-ibabaw. Ang ganda lang ng kinalabasan. Okay, magkakat lang ako at saka ko muna itatry. Ang sarap nito dahil bidang-bida talaga yung lasa ng pineapple. Lasang pineapple yung mismong pinaka-cake, tapos meron pa nga tayong toppings na pineapple. Ayan ako, at pagkaganda-ganda nga ng pagkakaluto. Deserve mong kumain ito ngayong Pasko. Siguradong magugustuhan to ng pamilya mo. Oops, ito muna yung itatry ko. Ang sarap naman talaga. Ayan, medyo mahirap nga lang hiwain yan kasi nga meron siyang pineapple sa ibabaw. Mas maganda yan kung i-slice mo na yan ng knife para bawat kuha mo ay merong pineapple tapos yung cake. Medyo mahirap kasi siyang kuhanin, oh.
Okay, yun lang. Enjoy and thank you for watching.